Pwede ba natin tanongin yung Diyos ayon sa Biblia? Totoo ba yung pinagsasabi ni Kaeli Soriano na yung ama at anak ang lumikha ng lahat ng bagay? I dare you, Kaeli, saan malinaw na talata na sinabi, ang ama at ang anak na si Jesus ang lumikha ng langit at lupa? Wala namang ganun nakalagay eh. Pinagtatagpi-tagpi nyo lang yung talata eh. Tapos ini-interpret nyo ng sarili nyo pagkahulugan. O, tanongin natin ng Diyos ayon sa Biblia. Sa Quran, malinaw na kung sino lumikha eh. Yes. Si Allah. Mamaya pagkakalob natin ng konting verse sa Quran. Inshallah. Pero dito sa Biblia, ano masasabi natin? Basahin mo itong salin na nasa atin. Sa Isaias, pakinggan mo. Ito sa Isaias 44, versikulo 24. Ganito po ang ating mababasa. Isaias. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos at nag-anyo sa iyo mula sa sinapupunan. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay, na mag-isang nagladlad ng mga langit at magdagdad ng lupa. Sino kasama ko? The rhetorical question na, who was with me? Sinong kasama ko? Ang mag-isang nagladlad ng mga langit at lupa. Sinong kasama ko? Wala siyang kasama sa paglala. Yes. Siya mismo nagpapakilala. Ang Diyos, walang kasama sa paglala. Ano na naman lusot mo dito, Kaeli? Nasa sinapupunan siya? Hindi, sabi mo, dalawa silang lumalang. Hindi ganun ang sinabi ng Diyos sa Biblia. Ako lang mag-isa. May tura, who was with me? Sinong kasama ko? Rhetorical question. Wala siyang kasama sa paglikha. Tsaka tinan mo para bang tinutukoy niya, si Kristo, talagang ipinapantay niya sa Diyos eh. Oo. Diyos din. Samantalang ang Biblia, kapatid, pinapakilala, alipin siya ng Diyos eh. Totoo yun. Pakibasa nga natin yung gawa na sa 13. Pakibasa mo. Ganito po ang ating mababasa sa Gawa 3:13. Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at Diyos ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang ay niluwalhati ang kaniyang lingkod na si Jesus. O, lingkod pala eh. Ayun. Si Jesus, alipin eh, lingkod eh. Isa lang yun eh. Oo, lingkod. Servant eh. Pakibasa mo pa. 26 naman. 26 ng Gawa din. Kapit versikulo 3:26. 3:26. Itataas mo lang ng konti. Kanina, 3:13, di ba? Oo. Ngayon, 3:26. 3:26. Lingkod si Kristo, lingkod ng Diyos. Tingnan mo sa dami-dami ng talatang sinabi niya, karunungan ng Diyos, kalarawan ng Diyos, bla bla bla, bla bla bla. Aba, lingkod pala siya ng Diyos. Itong Acts, wala na si Kristo sa mundo. Oo. Siya'y lingkod ng Diyos. Siya'y alipin ng Diyos. Tuloy. Sa inyo, una-una, nang maitindig na ang Diyos ng kanyang lingkod, na sinuko niya upang kayo'y pagpalain at sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga katalampasanan. Yeah? Yan yung 3:26. Oo, 3:26 lang. Pero pinapaliwanag natin dito ng gawa. Pinapaliwanag natin dito na siya ay alipin ng Diyos. Tinawag siya alipin o lingkod. Lingkod ng Diyos. Ngayon, tingnan nyo. Ano pa yung sinabi doon? Magkamalalalang. Napatunayan natin doon. Walang kasama ang Diyos sa paglala. Di ba? Walang kasama ang Diyos sa paglala. Ang Diyos nagsasabi, nagpapakilala, ako lang mag-isa. Sinong kasama ko? Wala siyang kasama sa paglala. Ang mag-isang naglandan ng langit at lupa. Ituloy natin yung alauna medya na halos. Oo. Kapatid, mahaba lang masyado kung lahat ng mga talata ay babasahin ko sa iyo. Pero siguro sapat na yun para maniwala kang hindi tao si Kristo. Dapat na paniwalaan mo si Kristo ay anak ng Diyos, nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Ipinaghanda ng isang katawan ng siya'y pumasok sa sanlibutan. Dahil hindi siya dito nag-umpisa. Basahin natin ang 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin. Kita mo nga yan, no? Bumaba ako mula sa langit, hindi nag-umpisa yan sa Jerusalem. Hindi nag-umpisa sa Bethlehem.
Hindi, bumaba ako mula sa langit. Galing siya sa walang hanggan eh. 5:2 ng Mikas. Basa. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng... Kasama po yan sa mga talatang ginagamit ng mga proponents of Jesus God. Oo. Ibang paksa po yan. At nilahad na ho natin yan kasama yung Micah 5:2. Oo. Ginagamit din po nila yung napaglingkod na ho natin yung unang 1:5:20, Okay. pati yung Tito, no? 2:13. Ipaglilingkod naman natin yung nasa Hebreo 1:8 at saka yung nasa Mikas. Roma 9:5, Mikas 5:2 at saka yung ano bang talata? Roma 9:5, Apokalipsis o Revelation chapter 1 verse 8. No, yung po mga talata na yan, sa ibang separate po nating ipapaliwanag yan, ano? Para mas akma at para mas lalo nating palawakin. Yes. Parang ganito lang yan, Karasid eh. Pag nagpaliwanag kasi tayo, details by details. Samantala si Kaeli, pag nagpaliwanag, tagpi-tagpi. Kumbaga sa isang trapal, yung trapal niya, mahina. Bakit? Kasi tinagpi niya lang ng tinagpi. Wala namang sumasagot sa kanya, nakatulad ng pagsagot na ginagawa natin. Ano po, gusto ko po, bukasan po yung isip po ninyo. Marami po kami nakakausap na ang membro ng dating daan, nakikiusap po kami na makipag-usap sa amin. Sharing lang naman eh. Dito, welcome sa Kapital Akayan, o kaya kami bumisita sa inyo. Usap lang naman eh. Total, mahilig kayo magbabasa ng Biblia. Ang sabi ni Kaeli noon, noong mga early na years na pinapakinggan ko siya, wala raw problema sa membro niya, makinig ng ibang mga programa ni Almeida, ng Iglesia ni Cristo, wala raw problema yun, kahit makipag-usap. Pero bakit ngayon, pag sa Muslim, pinagbabawalan niya makipag-usap ang kanyang mga membro sa mga Muslim? Bakit? Kasi Mag-uusap lang naman eh. Ha? Lalo na dito sa Masjid Al-Burhan, sa Kapital Akayan, na kung saan nandito ang mga masisiglang Muslim na nag-aaral po ng comparative religion. Tingnan nyo ha. Meron siyang sinabi, ano ba yun? Nakalimutan ko na tuloy. Walang hanggan. Kamo, yung manggagaling sa Bethlehem, ang pinanggalingan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. Ito ba lahat ng itong talatang ito, babaliwalain mo na kapatid, at nangahawa ka na lang sa ako'y pinagsisikapan yung... Si Jesus lang ho ba ang tinutukoy? Hindi naman si Jesus ang tinutukoy sa Mikas eh. Oo. Titindagan po namin yan. Meron pong tao sa Biblia na walang pinagmulan, walang katapusan. Sino po yun? Ayun na. Hindi po si Jesus yun. Hindi si Jesus. Hindi po si Jesus. Yun ho ba? Diyos din. Ayun. Bagamat ang pagpaliwanag iba, si Diyos, pre-existent din ni Jesus yun sa pagiging priesthood niya. Ha? Pero sino po yun? Walang pinagmulan. Walang pinanggalingan. Oo. No beginning of age. Parang ito. No end of times. Kita mo? Walang katapusan. Eto, bigyan na lang natin ng clue para yung mga tagapakinig natin is susubaybayan pa tayo. Ang clue po niya mga kapatid, yung pinalitan bago dumating yung pagkakasaserdote niya. Yes. Iyon po ang clue. Wala namang unique kay Kristo eh. Paluwalhatiin ng Diyos, kalarawan ng Diyos. Siya lang ba? Ayun. Ayun. Basahin nga natin. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Parang ganito yan eh. Bago natin basahin itong argumento. Kaeli, porket lang po ba ang tao si Kristo po ba ay kalarawan ng Diyos na hindi nakikita at siya rin ay masasabi nating sabihin na natin kalarawan ng Diyos ay hindi nakikita, nangungulugan ba ay Diyos na ba si Kristo? Paano kaya kung meron pang iba? Paano yun? Paano yun? Sabihin natin. Mamaya, basahin pa natin. Pagkabasa natin yan, babasahin pa rin natin dito sa isang mong version. Sa CCAB. Basahin natin. Sapagkat katotohanan, ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kaniyang ulo. Palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ang siyang kaluwalhatian ng lalaki. Ano daw ang lalaki? Kaluwalhatian ng Diyos. Okay, larawan at
kaluwalhatian ng Diyos. O kita mo, Ay, hindi lang pala si Kristo. aba kung pangatura mo si Kristo larawan, tsaka, ilalabas pati lalaki Diyos din. Oo nga eh. Dito, mas masaklap sa salin dito. Oo, pero bago natin basahin yung salin, baka mamaya questionin nila yung salin. Baka mamaya questionin mo pa yung salin na gagamitin namin, Kylie. Pero basahin muna namin preface ha. The contemporary in this version, New Testament is made directly from the original languages of the Scriptures. And it is not an adoption of any existing translations or translations. Ibig sabihin, hindi nango sa mga Translations. existidong Mga translations. translation na. Kundi yan ay direct, Direkta. original. Kaya lang, original language, hindi original Bible. Kasi wala ang original Bible. Original language. Ang sabi dito Hebrew tsaka Greek. Hebreo, unang Korinto 11:7. Men were created to be like God, patay, and to bring honor to God. Kita mo, ang lalaki ay ginawang upang maging tulad ng Diyos. O, paano yan? Di Diyos din pala ba lalaki? Sa bagay Kylie, sa bagay kasi si Kylie, tuloy Kylie. Papapul siya dyan eh. Swapa naman tayo. Papapul siya dyan. Lalaki naman siguro tayo. Papapul siya dyan eh. Papapul siya dyan eh. Bakit? Kasi naniniwala siya balang araw magiging Diyos din siya. Ayun. Ayun ang problema. Ay, nataong nagkakaysay ng katotohanan. Pinagsisikapan niyo kung patay na taong pinatakadindin yung tao. Mga iglesia ni Cristo naman yun. Pinagano. Ito naman mga iglesia ni Cristo, kababayan natin. Tao pala si Cristo, ba't sinasamba niyo? Kaya mga kabayanan po ninyo, may mga paksa po kami sa mga iglesia ni Cristo. Oo. Dapat medyo Disete tayo. Ano na tayo? Kono eh. Ayun nga. Nagkatawang tao ay walang bayanin nilibot ng pangangalan ni Jesus. Isang tanghali na pagod, nagpahinga at lumuklok doon sa balon ni Jacob. Pero may kang Diyos na napapagod. Sabi, pero may kang Diyos na napapagod. Kung basahin ko sa Biblia, ang Diyos napapagod, tatanggapin mo. Guli-guli mo lang naman yung hindi napapagod ang Diyos eh. Isang kadudan nila, kaya si Kristo yung tao dahil ang Diyos din napapagod, si Kristo yung napapagod. Kung mabasa kung ang Diyos yung napapagod din. Paano ngayon yun? Paano ngayon? Hindi mo sabihin, magkakontra yung Biblia. Hindi totoo yun na magkakontra. Kulang siya sa pagkaunawa sa Biblia. Kaya niya sinasabi na si Kristo yung tao. Bakit? Ang sabi ng Biblia, isa lang ang Diyos eh. Dali lang. Doon muna tayo. No? Halos dadalawang oras na yata tayo. Oo. Ang Diyos daw ay napapagod din. Naku. Paano ang Diyos daw ay meron bang Diyos na napapagod? Paano kung may mabasa ako ng Diyos na napapagod din? Ganun pala yung Diyos niya, napapagod. Naghamon pa ng showdown. Sino kaya yung Diyos na tinutukoy niya? Kasi marami siyang Diyos eh. Ayun nga. Pero, paano Kylie? Kung may mabasa ako, ang Diyos ay hindi napapagod. Ang Diyos sa Biblia, hindi napapagod. Alam ko, may talata rin napapagod. Ayun. Kaya lang hayagan kumukonta to. Kaya lang, paano Kylie pag may nabasa ako, ang Diyos ay hindi napapagod? Ha? Okay, basahin natin. Tingnan nyo ha. Ang Diyos daw napapagod, sabi niya. May talata sa Biblia, ganito pahayag ng Diyos. Ibig mo sabihin, Kylie, kontra ka dito sa sinabi ng Diyos sa Biblia? Pakibasa mga Isaias, 40, ang talata ay 28. Ulit talatang 28, ganito po ang ating mababasa. Hindi mo ba nga nalalaman, hindi mo ba nga naririnig ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon ang may lalang ng mga wakas ng lupa? Hindi nalalanta o napapagod man, walang makataro ng kanyang unawa. Ayan. Yun. Ayan. Ulit dito, basahin mo sa ang bagong Biblia. Eto, 8. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob, na siyang aking pinili. 28. Quality ko nung nabasa ko. Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya nanghihina o napapagod man. Ayun. Paano to, Kylie? Ayun na.
Ang Diyos, Hindi na papagod. hindi nangihina, hindi napapagod. Ngayon, kung ipagmamalaki mo, paano kung may mabasa ko ang Diyos na papagod din? Aba, aminin mo, magkakontra ang Biblia. Ayun na. Ha? Kita mo, hindi na nangihina, hindi napapagod. Tapos sasabihin mo yun, ang Diyos napapagod? Anong klaseng Diyos yan? Ayun na eh. We will end on this. Magbabasa tayo ng Quran. Ang Quran hindi napapagod ang Diyos. Pero, siguro, basahin na lang natin sinabi ni Kristo. No? Si Jesus Christ, nagpakilala po sa banal na Quran, ayon sa Quran. Kanina binasa natin sa Biblia, siya ay alipin. Ngayon, ang Quran ba, alipin din ba siya? Aba, ay tanungin natin si Jesus ayon sa Quran. Ang sabi po niya sa Surah Maryam, pakinggan po niyo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Ang sabi niya sa English, pakibasa. Ganito po ang ating mababasa sa 19:30. He said, "Verily I am a slave of Allah. He has given me the scripture and made me a prophet." Ang sabi po ni Jesus, tunay, katotohanan, ako ay alipin ni Allah. Binigyan niya ako ng kasulatan at binigyan niya ako ng aklat at ginawa niya akong propeta. Nagpakilala siya, alipin siya ni Allah. Servants of God. Hindi siya slave of Allah. Hindi siya kapantay ni Allah, kapantay ng Diyos. Ha? Siya'y tao sa kalikasan. Hindi yung nagkukunwaring tao o hindi talaga tao. Siya'y tao. Yes. Yan po ang masasabi ko namin. At meron ko pang gusto idagdag? Siguro, Karashid, wala naman akong maidadagdag. Okay. Sana, huwag mapikon yung mga dating kababayan dan. natin ng dating dan. Total, ginagawa rin ito ni Kaeli sa may iba't ibang pananampalataya. Oo, at saka Karashid, ipagpauna na natin sa ating pong mga kababayan ng mga dating dan, hindi po namin ibig na kayo'y masaktan. Kung kami man po'y nakakasagasa ng inyong doktrina, kami lang po'y nangangatwiran at sumasagot sa mga maling pinagsasabi ni Kaeli Soriano. Sana huwag niyong gawin sa amin yung ginagawa niyo sa iba na hinahak niyo yung video ng iba. Ganito. Mag-usap na lang tayo. Mag-usap na lang. Walang personalan. Walang masama. Aral ng pag-usap. Parang ganito, Karashid. Itong tanong nila. Pag tayo ba'y makikipagdebate ba halimbawa kay Kaeli, papayag ka ba na doon mismo sa lugar nila? Kahit hindi ba sa neutral? Walang problema yun. Basta ba pwede payagan tayo, dalhin natin yung isang katirbang kapatid nating mga Muslim. Ayun. Walang problema yun. Papayag naman po tayo. Kahit sa lugar pa nila. Kahit sa Palit, Pampanga. Kahit sa Palit, Pampanga. Hindi naman tayo kagaya dyan ng ibang mahigit panghamon, pero takot naman sa lugar nila. Wala namang problema yun. Oo. Total, yung mga kaibigan nating 70 Adventist, yun nga. pinatulan nyo rin. Diba? Wala naman tayo nakakaaway, nakadebate natin. May nakaaway ka ba? Ang nakakadebate po namin, kaklose namin. Oo. Naging kaklose namin. Parang ganito lang, halimbawa kagaya ng debate ko kay Melchor, talagang ngayon, kaklose na kaklose. Catholic defender po yun. Catholic defender. Takot-takot ang sinabi nun, naging sa Islam. Oo. Pero, hindi po namin kaaway kasi. Hindi namin pinasonal. Diba? Personal. Ito sa debate lang tayo mag-uusap. Oo. Ito ang hangad na po namin mga kapatid. Pero magkagayon pa man, gamitin po natin ang ating isipan. Sabi nga sa Quran, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Yung mga taong papasok sa impyerno, kanilang sasabihin, kung kami lang sana'y nakinig at ginamit ang aming pag-iisip, wala sana kami ngayon sa naglalagablab na apoy. Yes. Ito po'y aming pong paglalahad. Ito po sa abot ng aming makakaya ay ibinabahagi po namin sa inyo. Wala naman po kasi sumasagot ng ganito. Iglesia ni Cristo, ayaw agad kung sinagot siya ng ganito. Oo. At saka bilang paalala lang din naman, Kaeli, kasi ikaw naman kasi mahilig ka gumamit ng Biblia. Ngayon, lumalabas na kaming mga Muslim, may ibang klase ng uri ng kasulatan ng aming pinanggagalingan, kaya ayaw mong lumaban sa amin ng debate. Ganyan kasi minsan ang narinig kong pangangatwira, pero ito na lang Kaeli. Patunayan mo na lang sa amin. Kasi sabi kasi ng unang Pedro 3:15,
kung inyong aariing banal si Kristo na Panginoon na inyong mga puso na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao humihingi sa inyo ng katuwiran. Eh ngayon, Eli, bahala ka na kung sasagutin mo kami o kung aatras ka sa amin. Ginagamit yung talatang yun. Oo. Kagawin mo man, ipayag natin yung ating hamon. Oo. Isang maginoong hamon po, ang aming inilalahad po kay Ka-Eli Soriano, na ako po, si Ka-Rashid, ay maginoong inahamon po si Ka-Eli Soriano sa paksang, ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Ang Biblia ba ay walang mali, walang kontradiksyon, at hindi po laban sa siyensya, scientific facts. Putol po ako doon. Kasi ayaw niyong mag-debate tayo dahil sabi niyo, iba yung batayan ng Muslim, Quran. Iba batayan ng ninyo, Biblia. Hindi nga daw magtatagpo, sabi niya. Interpretation niyo. Marami ng debating naganap sa pagitan ng iba't ibang Christian sect at saka ang Islam. Ngayon, ipagtanggol na lang po ninyo ang Biblia as an inerrant word of God according to your theology. Marami pa kayong magiging kakampi niyan. Malamang pati Iglesia ni Cristo kay Manalo, kakampi nyo. Kakampi sa inyo. Kasi pagtatanggol yung Biblia. Kami baka malamang wala kami kakampi kung meron man kakaunti. Sapagkat titinigan ko po na ang Biblia hindi talaga salita ng Diyos. Tapos pangalawa, Maraming kontradiksyon, maraming mali against sa scientific facts. Speaking of scientific facts, nasaan yan ba yung natin, National Geographic natin? siguro Ka-Rashid, sa sunod na natin ibahagi yan ang pagiging scientific facts ng Quran at sa kanang Biblia. So, pansamantala, magpaalam tayo. Magpaalam na tayo. So mga kapatid, ako po muli ang inyong kapatid at inyong lingkod, si Brother Knight Manino. Ako naman po si Ka-Rashid Indasan. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat at naway tanggapin po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga ginawang ito sapagkat tanging sa pagtanggap lamang niya tayo po ay makikinabang sa ating mga mabuting gawa. Dito po sa Kape Talakayan, kami po nag-aanyaya po sa inyo na sana maranasan po ninyo, ma-experience po ninyo rito yung paghigop ng kape, patikman po yung mga iba't ibang menu. Tapos yung cake na kinakain ko kanina. Yes, of course. Yung Talakayan po, yung da'wa, tanging coffee restaurant na may da'wa. May talakayan, may debate, may dialogue. Wala pong ganito eh. At saka bayawi yung sa Biyernes pala, invite mo na rin din sila. Sa Biyernes po pala, kung lulubin po ni Allah, papaunlakan po tayo ng mga atheists. Ang atheists po ay mga walang Diyos. Dialogue lang po ito, hindi debate, pero malaya pong magtanong ang mga audience na narito. So, muli, iniwan po namin sa inyo. Assalamualaikum, sumanyo po ang kapayapaan. Salamat.